everyone. Maybe request everyone to stand up po as we start our present worship. And before that, maybe I will a verse from Romans 8:11. Romans 8:11 says, "The Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. And just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give life to your mortal bodies by His same Spirit living within you." So, the past days po parang naging comfort sa amin yung verse na to na the same power ng Spirit na nag-raise kay Jesus Christ is living within us today. Amen? And in the future, may comfort po tayo na we may live today in an imperfect body, but we are assured that we have a future hope of body resurrection, perfect body that Christ, that God will give us. And the same power of the Holy Spirit is within us as we give our lives to Christ. And what comforting and hopeful ito yung sabi sa Romans that sabi po is as we proclaim the transformative power of the Holy Spirit in the lives of the believers through the Spirit's indwelling presence, we are empowered to live a new life in Christ. So as we have that comfort and hope, let's give the best praise to our Lord. And hindi po siya nagulang, hindi po siya, lagi po siya nagyan para sa atin. He's in control, and He will prevail. The victory is ours. To our Lord Jesus. So, kami po lang na
Let me be singing when the evening comes.
given us, Lord, to worship you, Lord, is freely, Panginoon, that we are blessed and we are loved, Lord, for having a place like this, Panginoon, to gather in the fellowship under your name. As we continue, Lord, to give praise to you and to hear your word, ang galing sa amin lahat, Lord, na intensely. Salamat, Lord, we open and we accept your word, Lord. And as Brother Milan because the message, Lord, bless me, Lord, Brother his heart also in his mind, Lord, as we deliver the message, Lord, to us. And Lord, we pray sa bawat isa lang dito, Lord, and also sa mga nanonood po through online, that continue bless us, Lord, and continue to guide us and protect us, Lord, sa mga may sakit at may karamdaman ngayon, Panginoon. Patuloy niyo silang ipuin, Lord, with your healing grace, because you are our mighty healer, Lord. Through the stripes and the blood of Jesus Christ, we are healed. As we hear your word, sana mag-take namin sa mga buhay, Lord. As we go out in this place, as we go to our community, our house, our household, Lord, that we continue, Lord, to walk by the Spirit, Panginoon. Pag-aalap po namin live and to walk by the Holy Spirit. And for the week namin, Lord, extend your blessings and protection to our loved ones and our families, sa mga nag-work, Panginoon, sa mga pastors sa aming mga anak, Lord, sa aming mga teens, Lord, na patuloy na nag-aaral, Lord. Protect them, Lord, the fresh blood of Jesus Christ, as we travel outside, Lord, protect us, Lord, as we have always been, Lord, and have always been faithful to us and to this church, Lord. Whatever may come, Lord, to this church, Lord, we know that all things are working out for good. And wherever we are, Lord, we beg, Lord, to give praise to you and to you alone, to our Lord Jesus Christ, that you have all sent for our paniwala, Lord, that we do this, Lord, only for you, not for anyone else, sa amin sa inyo. And we pray there, Lord, sa aming bansa, sa aming mundo, Lord, that continue to be sovereign, Lord, and for us to also always submit, Lord, your power, Lord God, our God, Lord, continue to pray for our country, Lord, mag-realize nila please tend to see you, Lord God, always seek you, Lord. Continue to guide us, Lord, all the day, sa mga all these things, Lord, we bring back all the Lord to you and all the praises. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Oh, ganun na rin po. Palapakan po natin ang ating Panginoon at salamat, napakabilis po ng panahon. Ngayon ay linggo na kagad, no? At takiling ko lang na nakaraan. At ilang araw na lang Pasko na. At tuloy po, binabati natin mga kapatid natin na nanonood sa online. Eh, kung meron lang po nang na-bless po dito at nag-bless ako po sapagkat aking makakasagin ng salita ng Panginoon mula sa ating kapatid na nila. At salamat po sapagkat may pagkakataon na isang na kahit isang buwan ay narinig at nakakasama po natin siya. Kahit siya po ay siya po ay nagtuturo sa amin every Monday. Kaya i-prepare pa ng lesson yan para bukas. Para sa amin at sa mga pagpupuno niya kahit sa kusina sa kanilang Bible study. At salamat po sa bawat isa at so far meron pa naman tayo kahit paano medyo okay na mga bangko na po. In fact, last Sunday pa binanggit sa akin yung message na yan, yung the work of the Holy Spirit.
Sa John chapter 15? 16. Ayan. Ito po mga kapatid na bilang, tatakbo natin. Okay, maraming salamat, Kuya Karding. Magandang hapon mo sa ating lahat. Alright. A pleasant afternoon. Nakakataba ng puso po pag nakikita po kayo. At least once a month. Dahil talagang nakikita ko po ang kasigasigan ng bawat isa sa inyo upang magtipon-tipon at purihin ang isa-isa nating Diyos na talagang nararapat nating bigyan ng papuri at parangal. Siya lamang po ang karapat-dapat. Amen? Amen. Amen. So, siguro last month po ako yung nagsalita sa isang kapilya. Ako naimbitahan, ano? Ang church po na ito ay nasa Quezon City. Masasabi ko po, napakaganda po yung kanilang yung kanilang church facilities. Yung size po ng church na yon ay tatlong beses kalaki. Itong area na ito. Ganun po kalaki yung church. Ngunit po, 30 katao lang ang umaatin doon. At hindi sila masyadong lumalago, ano? Pero nabanggit ko nga na regular akong nag-preach dito sa inyo, nakamaral. At na-inspire sila dahil nalaman nila na bagamat maliit ang ating kapulungan dito, puno po tayo. Punong-puno. So, huwag po tayo mapagod na huwag tayong mawalan mo, manupay-pay, huwag tayong mawalan ng gana na mag-ibita. Bagamat siksikan na tayo dito, magkita pa tayo ng mga natin, mga kaibigan, mga kamag-anak, upang makilala nila ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus sa isang personal na paraan. Hindi lamang yung intellectual, kundi personal na para magkaroon sila ng relasyon sa Panginoong Hesus bilang sarili na lang tagapagligtas. Amen? So, ang pag-uusapan po natin ngayong hapon ito ay ang pangalan po natin mula sa John chapter 16 verses 5 to 15. Itong chapter 16 po na ito ay napakahalagang kapitulo doon sa tinatawag nating diskurso ng Panginoon, tinatawag na Upper Room Discourse. Dito po sa Upper Room Discourse, chapter 13, 14, 15, 16, at saka 17. 5 kapitulo po mula sa John. Dito po namamaalam ng ating Panginoon Hesus. Okay? At pag-uusapan po natin ang gawain ng banal na Espiritu na kanyang ibinunyag, riniveal ho niya, itinuro ho niya sa kanyang mga disipulo. At of course, ang katanungan ay ano ang relevance, no? Ano ang halaga ng gawa ng banal na Espiritu sa ating mga buhay ngayon. Pero bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, tayo po manalangin, hindi po natin ang karunungan ng banal na Espiritu. Heavenly Father, Ama namin sa langit, kami po lumalapit sa inyo, dumudulog sa panalangin. Hinihiling po na bigyan niyo po kami ng pagkakaintindi mula sa lakas at impluensya at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nawa ang inyong salita ay mangusap sa amin upang makita po namin ang mga katotohanan dito at aming naising mamuhay ng isang buhay na kalugod-lugod sa inyo. Hinihiling po namin na makita ng mundo ang buhay namin at sila ay ma-influensyohan upang magkaroon ng pagnanais na magkaroon ng personal na relasyon sa aming Panginoong Hesus bilang sa inyo ng tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, John chapter 16. Yung chapter 13 po, dun sa may Ebanghelyo ni Juan, doon ho hinugasan ng ating Panginoong Hesus yung mga paa ng kanyang mga disipulo. At iniutos sa kanila, a new commandment I give to you. Love one another as I have loved you. By this shall all men know that you are my disciples if you have love one for another. Chapter 13 po yun. Doon sa chapter 14, doon po bumigkas ang ating Panginoong Hesus. Nagsabi, I am the way, the truth, and the life. No one comes unto the Father except through me. Doon sa may John chapter 15 naman, ang bigkas naman ng Panginoong Hesus is, I am the vine, you are the branches, he who abides in me, is he who bears much fruit. For without me, you can do nothing. Yun ang sabi ng Panginoong Hesus. Dito naman sa chapter 16, dito na,
Sinasabi ng Panginoong Hesus kung ano ang gawa ng banal na Espiritu. Bago po tayo magsimula, imagine ho ninyo, ito nakita nyo yung dalawang dalagitang ito, babiyahe ho sila. Imagine ho ninyo kayo nasa sitwasyon nila. Meron ho silang teacher at sabi sa kanila, babiyahe tayo together. Meron silang mentor. Oo. Pero nasa airport na sila, sinabi sa kanila ng mentor nila, sorry, hindi ako makakasama sa inyo. Imagine nyo, picture lang sa kanila, masaya-masaya sila, tapos binigyan sila ng balita, hindi ako makakasama sa inyo. Pero doon sa pupuntahan ninyo, meron akong representative. Siyempre, of course, anong feeling ng mga estudyante niyan? Malulungkot sila, hindi ba? Malulungkot sila kasi yung plano talaga, dapat kasama si teacher, si mentor, si guro. Ganun, Pero dahil sa nagpangalam, namamaalam yung teacher nila, sabi kayo ng mauna, hindi ako makakasama sa inyo. Itong experience na ito yung pinaka-experience ng mga disipulo, mga kapatid. Nung namamaalam na ang ating Panginoong Hesus sa kanila, feeling nila, naku, iiwanan tayo, lonely na tayo, pahubayaan na tayo ng ating Panginoong Hesus. So, sa mga pagkakataon, na nakakaranas tayo ng di kasiluhan o pagkawala ng mga bagay na napakahalaga sa buhay natin, maaari yung ating relationships, may mahal na buhay tayo, minamahal sa buhay na pumanaw na at sumama sa Panginoon, we often struggle for understanding God's greater plan. Iniisip natin, ano ba talaga ang plano ng Diyos sa sitwasyon na pinagdadaanan mo ito? So here, makikita po natin, yung departure po ng ating Panginoon Hesus, hindi ho abandonment, hindi pag-abandona ng kanyang mga disipulo. Pero ito ay bahagi, it is part of God's plan to send the Holy Spirit. So, kailangan natin maintindihan kung paano ang banal na Espiritu ay gumagalaw po sa ating mga buhay upang magbigay po ito ng ginhawa, ng pananalig at patnubay sa atin. Comfort, conviction, and guidance. Yan po ang binibigay ng banal na Espiritu para sa atin. So, kailangan po natin maintindihan ang kanyang gawa. So, ito ang katanungan, why was Jesus' departure necessary? Bakit nga ba kailangan umalis ang ating Panginoong Hesus? Nabuhay na nga siyang maguli. Tapos aalis pa siya. Diba? And of course, how does the Holy Spirit work in our lives today? If you were in the place of the disciples at nabuhay na maguli ang Panginoong Hesus, ayaw nyo na siyang mawala. Hindi ba? Ganun actually yung pinaka-feeling ni Maria. Yung Maria yung unang nakakita sa kanya? Mary Magdalene, At ang ginawa, inapos yung Panginoong Hesus. Bitawan mo ako. Di ba? Parang ayaw na siyang binawan ng Panginoon ni Mary Magdalene. Anyway, the Lord Jesus Christ here in chapter 16 is saying goodbye, nagpapaalam na siya. At ine-explain niya yung kanyang pag-alis ay kinakailangan necessary for the arrival of the Holy Spirit. At ang gagawin ng banal na Espiritu dito will convict the world of sin, righteousness, and judgment, guide believers into all truth, and glorify Christ. So, titignan natin ang bawat isa dito na papel ng banal na Espiritu upang maintindihan natin kung paano gumagalaw ang banal na Espiritu sa buhay natin ngayon. So, tatlong punto po tayo this afternoon. Yung unang punto po natin ay ito. The necessity of Jesus' departure. Yung talagang kinakailangang pag-alis ng ating Panginoong Hesus. At dito sa verses 5 to 7, kung nasa inyo, yung mga Biblia, whether digital o hindi, pwede nyo buksan. Pero of course, papakita ko naman dito yung ating mga verses. Dito po, ini-inform, pinapakalam ng ating Panginoong Hesus na kailangan siyang bumalik sa Ama. Okay? But their sorrow blinds them. Nabulag sila ng kanilang kalungkutan. Hindi na nakita yung pinakalayo ng kanyang pag-alis. Sabi sa John chapter 16 verses 5 and 6, but now, ang Panginoong Hesus ang nagsasalita dito, but now I go away to Him who sent me. So, sabi ng Panginoong Hesus, alis na ako at paparoon ako doon sa kung sino ang nagsugo sa akin. Sino yung nagsugo sa Panginoong Hesus? Ang Ama.
Throughout the Gospel of John, paulit-ulit sinasabi ng Panginoong Hesus na siya ay sinugo ng Ama. At ngayon, ibabalik siya. At ang sabi niya dito, none of you asks, where are you going? Ba't di niyo tinatanong sa mapupunta? But because I have said these things to you, sorrow has filled your heart. May sinabi siya dito, these things. Dahil may sinabi akong mga bagay nito sa inyo, kalungkutan o matinding kalungkutan ang nasa puso ninyo ngayon. No? Hindi niyo ako tinatanong kung saan ako pupunta. Ano ba yung sinabi niya sa kanyang mga disipulo, kaya sila nakameme, wala silang maitanong. Itong these things po na ito, mababasa po natin doon sa simula ng kapitulo. From verse 2 all the way to verse 4. Ang sabi doon, ang Panginoong Hesus, ito sabi niya, they will put you out of the synagogues. Yes, the time is coming that whoever kills you will think that he offers God service. Naku, sabi niya, ititiwala kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na sino man pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. And, sabi niya, verse 3, these things they will do to you. Itong mga bagay na ito, gagawin sa inyo. Because they have not known the Father nor me. Di nila kilala ang Ama. Di nila ako kilala. But these things, itong mga bagay na ito, yung pagpatay sa inyo at pagtiwalag sa inyo sa sinagoga, these things I have told you that when the time comes, you may remember that I told you them. Para maalala ninyo, ay, winarning na sa akin ito ng Panginoon Hesus. Sinabi niya sa akin ito. And these things I did not say to you at the beginning because I was with you. So, itong these things na to, ano ito? Papatayin sila at ititiwalag muna sila sa mga sinagoga at papatayin sila. Mga kapatid, kung nasabi sa inyo na ikaw ay mamamatay, diba? Habang nagpapaalam ang isang tao, papaalam ako sa inyo, pero gusto kong malaman, mamamatay kayo, papatayin kayo ng mga kaaway natin. Siyempre, nalungkot sila. Diba, natameme sila eh. Tayo po, pag tayo pumunta sa doktor, at nasabi sa atin ng doktor, you have 3 months to live. Ano ang magiging natin? Emosyon natin. May pagkatakot po sa ating puso. And in the same way, nung sinabihan mo sila ng ating Panginoon Hesus na talagang i-reject sila ng Israel. Kasi noon, pag kayo po ay itiniwalag o sinipa sa isang sinagoga, ang ibig kong sabihin, hindi na kayo kinikilala ng isang Hudyo. Hindi kayo kinikilala. Kasi out of fellowship na kayo. Parang talagang persona ng grata kayo. Tapos, lalong-lalo na papatayin sila. At alam natin, magiging totoo itong mga salita ng ating Panginoon Hesus. Isa lamang sa mga disipulo ang hindi pinatay. Sino po yun? Si John. Yung nagsulat po nitong ebanghelyo ito, siya lamang po ang hindi na martir. Itinapon ho siya doon sa may island ng Patmos, doon ho niya sinulat yung Revelation, at saka yung 1st and 2nd and 3rd John. So dito po, nagpapaalam na ang ating Panginoon Hesus. Ngunit, bagamat may bad news siyang binigay, meron namang good news. So sabi niya, dito, nevertheless, I tell you the truth. Na ito, napakahalaga po ito, itong salitang, nevertheless, I tell you the truth. Kasi sa buong aklat o buong ebanghelyo ng Juan, ito lamang po ang kaisa-isang beses na sinabi ng Panginoong Hesus, binigkas niya itong mga salita ito, I tell you the truth. Unang beses lamang po. This is the first and last time. Ngayon, kung kayo po may kaibigan at sinabi niya, may sasabihin ako sa inyo totoo, makikinig ba kayo? Doon sa tao yun, of course. That is the only time na ang Panginoong Hesus sinabi, may sasabihin ako sa inyo totoo. At ano yung sasabihin niya? Itong sinabi po niya, it is to your advantage. Sa ikabubuti ninyo that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. So, itong helper na ito, hindi ito alipin, hindi ito katulong sa bahay. Hindi po.
Ang banal na espiritu ay hindi ho, ay, yan ang turing sa kanya. May mga translations sa tawag sa kanya, mga aliw, patnubay, kaagapay, okay? Siya ay advocate natin. Yun po So, the Holy Spirit is called a helper. Okay? Kaagapay, katulong sa ministry ng ating mga disipulo. At ang sabi pa ni Jesus, advantageous na umalis ako kasi kung di ako aalis, hindi darating ang banal na Espiritu. So, pag ako umalis, papadala ko siya sa inyo. I will send him to you. Talagang pangako ng ating Panginoong Jesus. Sinabi na ito dun sa earlier chapter, sa chapter 15. But when the Helper comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, ang Espiritu ng katotohanan, who proceeds from the Father, He will testify of me. Testigo daw ang banal na Espiritu patungkol sa Panginoong Jesus. And, ano yung end dito? Napakalaga. You also will bear witness. Testigo din kayo sa akin. Because you have been with me from the beginning. Ito ho ang kahalagahan ng pagtitistigo ng banal na Espiritu. Sa banal na kasulatan po, katanggap-tanggap lamang ang pagtitistigo kung ito ay ginagawa ng at least 2 tao. Kung isang tao ang magbibigay ng testimonya sa isang korte, hindi mo katanggap-tanggap ang testimonya niya. Kung walang corroborating testimony, at least 2 po, 2 witnesses ang tawag po nila. Kaya kung ang titistigo ukol sa Panginoong Hesus ay isang tao, kailangan may co-testifier ho yung tao na yan. Ang disipulo na yan, kailangan kasama po niya ang banal na Espiritu para at least 2 na sila. So nagiging katanggap-tanggap ang testimonya ukol sa Panginoong Hesus ng bawat disipulo kasi every time, kada pagtitistigo nila, kaagapay nila, kasama nila, katulong nila ang banal na Espiritu. So ito po ang mga advantage. Ano po ang mga advantage ng banal na Espiritu na replacement ng Panginoon? Kasi replacement, kasi kailangan umalis sa Panginoon Jesus, ang nag-replace po sa kanya, kapalit niya, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Sa lahat po ng slides na ipapakita po sa inyo ngayong hapon, ito po pinaka-importante. Kasi ito po, ang mga benefit na ito ay para sa atin din sa pangkasalukuyan. So, number 1, the Holy Spirit's universal presence. Bakit po ito advantage? Kasi nung nagkatawang tao ang Panginoong Jesus, nandun lamang siya sa Israel. Hindi po siya lumabas sa Israel. The Lord Jesus Christ remained in Israel. Dahil may katawan siya, na-limit siya, may limitasyon yung kanyang paglalakbay dahil sa pagkakaroon niya ng katawan o nasa lamang siya. Ngunit, ang banal na Espiritu, universal presence. Nasa Estados Unidos ho ngayon ang banal na Espiritu. Nasa South Africa ho ang banal na Espiritu. Nasa Korea, nasa Japan. Nasa North America, South America. Lahat, of course, nandito po sa Pilipinas. Lalo-lalo na nandito ngayon, ngayong hapon ito. So, universal na ho ang presence ng banal na Espiritu. Hindi ho katulad noon, nung dumating pa rin ng Jesus, nasa Israel po lamang siya. Hindi nadama ng mundo ang presensya ng Diyos nung nasa Israel ang Panginoon. Pero ngayon, universal ang presence ng banal na Espiritu. Pangalawa po, yung indwelling of the Holy Spirit. Ito po napakahalaga, no? Katatapos ko lamang po ng aking kurso na kinuha itong last week na ito. So, 8 weeks. Ang kurso po na yun ay World Religions. Pinag-aralan po namin ang lahat ng mga religion sa buong mundo. Major world religions. At ito po ang kakaiba ng Kristyanismo. Ang Diyos na naglikha ng buong mundo ay naninirahan sa bawat isa sa atin. Wala akong ganong relihiyon na nagtuturo na ang Diyos na naglikha ng lahat ay naninirahan sa kanyang nilikha. Tayo po ay templo ng banal na Espiritu. Kaya sabi nga sa banal, ingatan po natin itong templong ito. Meron akong narinig, joke lang ito, no? Narinig ko, yung biro ng isang Kristiyano na mahilig manigarilyo. At
Saan bakit hindi mo, titipin mo na yung paninirili mo, di ba alam, templo yan, ng banal na Espiritu. Ang sabi niya, nabasa ko sa lumang tipan, pausukan daw ang templo. So medyo pinusupuntaas ko yung Christian na yun. Pero yung banal na Spirit mo, it dwells in each and every one of us. Tayo po ngayon ay templo ng banal na Espiritu. Ha? Noong unang panahon ho, ang templo po nasa Jerusalem, yung mga Samaritano, meron naman sila doon sa Gerizim, doon nila sinasamba ang Diyos. Pero dahil po tayo ay templo ng banal na Espiritu, sa totoo lang, mas isan ho tayo, kaya na nating sambahin ang ating Diyos. Because we are indwelt by the Holy Spirit. Number 3, ito po ang advantage, ongoing guidance into all truth. Ang sabi, ang banal na Espiritu daw is the Spirit of truth. Ang Espiritu ng katotohanan. Kaya kung ninanais po natin malaman ang katotohanan, kailangan po tayo mag-depend sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kasi siya lamang po ang maaaring gumabay sa atin sa lahat ng katotohanan. Hindi ho nagsisinungaling ang banal na Espiritu. So if we need guidance into all truth, the Holy Spirit will guide us. At saka ongoing po yan, patuloy. Kasi nasa atin ho, banal na Espiritu. Number 4, empowerment for mission. Huwag po tayong malungkot kung feeling natin, nag-iisa tayo. Paano kung witnessan itong tao ito? Ay, nakalimutan ko. Nasa akin po ng banal na Espiritu. Di ba? Sabi, you are co-testifiers. So, dahil may presensya ng banal na Espiritu, na-empower tayo, lumalakas ang ating loob. Hindi ako nag-iisa pag nag-witness ako. Bagamat, physical, alam ko na kasama ko, kapiling ko ang Diyos, nasa akin ang banal na Espiritu, at meron akong power for mission. So, wag po tayo mawalan ng lakas ng loob na magbahagi ng Ebanghelyo dahil nasa atin po ang banal na Espiritu. And of course, alam po natin, ito, number 5, the ongoing presence of Christ through the Spirit. Nakako po ang Panginoong Hesus. Sabi niya, go therefore into all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, teaching them to obey all things I have commanded you, and lo, I am with you always to the end of the age. Paano na? Kung sa Panginoon Jesus, paano I will be with you always? Dahil nga ho, sa banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu po, ang tawag po sa Kanya, the Spirit of God and the Spirit of Christ. The Spirit of God and the Spirit of Christ. So alam natin na patuloy po, hindi ho nawawala. Hindi katulad ng Old Testament, maaaring tanggalin ng Diyos ang banal na Espiritu sa isang tao na binibless niya ng banal na Espiritu. Maaaring tanggalin ng Diyos. Ngayon, wala na ho. We are sealed with the Holy Ghost unto the day of our glorification. Sealed na po tayo. Sigurado po. Hindi nawawala ang ating kaligtasan. Wala ho tayong magagawa. Wala ho tayong masasabi upang maging mapanganib para sa ating kaligtasan. There is nothing that can endanger our salvation because of the ongoing presence of Christ. Ang sabi ni Apostol Pablo, it is no longer I who lives, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Christ lives in me, mga kapatid. Yung Espiritu ni Kristo, ang banal Espiritu ay nasa atin. So, by virtue of the Holy Spirit being the Spirit of Christ, Jesus Christ also lives inside each and every one of us. Amen? Amen. So napakaganda. Itong mga katotohanan po na ito, ito po ang advantage ng pagkakaroon ng banal na Espiritu. Okay. So, ang pag-alis po ng ating Panginoon Jesus, hindi po yan loss, benefit po yan. It is a necessary step in the redemptive plan of God. And so, the Holy Spirit's coming marks the beginning of a new relationship. Bago na po ang relasyon ng Diyos sa mga mananampalataya kasi
tayo po ay mga templo na ng Banal na Espiritu at siya ay nananahan sa bawat isa sa atin. Isipin niyo, parang coach, na pinaprepara niya ang kanyang team para sa championship game. Pero dahil nakasakit siya, biglang sabi niya, yung assistant coach ko mag-step in para sa akin. At gawin niyo ang lahat ng itinuro sa inyo para manalo tayo ng championship. Para ganun po, Banal na Espiritu. Jesus, our coach, steps aside and allows the Holy Spirit to help us live out what He has taught us. So, we have to trust that in moments when God seems distant or things change, He has a greater plan. May plano po ang Diyos. Bagamat kuminsan, feeling natin, bakit napakalayo ng Diyos? Hindi ko siya ma-feel. Sabi ko lang, hindi natin kailangan ma-feel ang Diyos. Ang importante po, maniwala tayo sa katotohanan na nasa atin ang Diyos. God is not something we feel. God is a person we have a relationship with. And so God often brings new and deeper ways to guide and help us in our faith journey. Okay? Pangalawang punto po ngayong hapon, in the Holy Spirit's convicting work in the world, verses 8 to 11. So, ang Holy Spirit pala ay nagko-convict. Ang sabi po dito, and when He has come, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Sa Tagalog po, kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan. Isang translation naman po ang sabi, kanyang susumbatan ang sanlibutan. Sa isa naman translation, ilalantad niya ang kamalian ng sanlibutan. Yan po ang ibig sabihin ng pag-convict. Papalam ng Banal na Espiritu na nagkamali sila. Sabi dito, of sin because they do not believe in me. Kaya itong mundo na pinag-uusapan po dito, ito po yung mundo kung dumating ang ating Panginoon Hesus. Yun po ang unang application po nito. Kasi nung panahon na yon, kaya po ipapako ang Panginoon Hesus dahil hindi sila naniniwala na siya ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Para sa kanila, siya ay isang blasphemer. Tawag, nagbablaspheme. Okay? He's a blasphemer. At kailangan siyang ipako sa krus. Pero, malalaman nila na hindi pala, Hindi pala yon. Hindi yun ang totoo. So, i-convict sila of sin. Ano sila? Sin of unbelief. Kung meron pong isang kasalanan na nagdadala sa isang tao sa impyerno, ay yung sin po of unbelief. Pag hindi mo nanalig ang isang tao sa Panginoong Hesus, ang sabi, that God's wrath remains on him. Nananatili ang puot ng Diyos sa taong yun. At upang tayo po, di ba? Alam natin na for whoever believes in Him shall not perish, hindi mapapahamak, but have everlasting life. Yun po ang pangako. Pangalawa po, ipapaalam ng Banal na Espiritu ang kamalian of righteousness because I go to the Father and see you no more. Nagkamali po yung mga religious leaders ng panahon ng Panginoong Hesus. Sinasabi, siya ay isang blasphemer. Ngunit hindi po Ang sabi dito, because I go to the Father. Dahil nung ipinako ang Panginoong Hesus, siya po ay nabuhay na muli. And because He rose again, He proved everybody wrong. Mali ho kayong lahat. Hindi talaga ako blasphemer. Ako talaga ang sinasabi ko kung sino ako. Ako yung anak ng Diyos. At ako'y babalik sa Kanya. So the resurrection, yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Hesus, ay isang proof, ebidensya po yan ng katotohanan na sinasabi ng Panginoong Hesus, yung pinangangaral niya habang siya'y nabubuhay. Na siya nga ay anak ng Diyos at siya'y babalik sa Kanyang Ama. Ngayon po, yung unang beses na in-apply ng Banal na Espiritu ito ay sa Acts chapter 2. Doon po, unang beses nangaral si Simon Pedro. Nangaral siya doon sa mga Israelita sa Jerusalem at itong sinabi, therefore, let all the house of Israel know assuredly
that God has made this Jesus whom you crucified. Itong Kristo na ito, pinako nyo ito sa krus ng Kalbaryo. Ngunit ginawa siya Diyos at Kristo. When they heard this, they were cut to the heart. In the translation, they were pierced to the heart. Tinuusok sila, sinaksak sila sa kanilang puso, o nasugatan ng kanilang puso. And they said to Peter and the rest of the apostles, "Men and brethren, what shall we do?" Then Peter said to them, "Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins." Hindi, ang repent ho dito, wala akong sinabi, repent of your sins. Wala akong sinabi, repent lamang ang pagkasabi. Ang ibig sabihin, kung ano yung pagturing nyo kay Kristo, mali yun. Tanggapin nyo siya ngayon bilang Diyos at bilang Mesiyas ninyo. Okay? Yung repentance po, ibig sabihin, pagbabago ng puso, pagbabago ng isip, ukol sa Panginoong Jesus. Akala nila, pinako lang nila sa krus, tao. Yung tao na yun ay tunay ng tao, ngunit tunay din na Diyos. Lord and Messiah, Lord and Christ. Sabi, for the promise is to you and your children. Ang pangako na ito, ng kaligtasan ay hindi lamang para sa inyo, kundi para sa mga anak din ninyo. And to all who are afar off, as many as the Lord God will call. Yung pangatlong ipapamalian ng banal na Espiritu is sabi ito of judgment because the ruler of this world is judged. Akala po ni Satanas, nung napako ang Panginoong Isus, by the way, mga kapatid, si Satanas po, hindi ho siya omniscient. Kuminsan sinasabi, napakatalino ni Satanas. Alam niya ang banal na kasulatan. Sa totoo lang po, hindi. Hate niya ho ang banal na kasulatan. Hindi ho niya love ang banal na kasulatan. Di tulad ho natin. We love the Word of God. Pinag-aaralan natin ang Word of God. Pinaniniwalaan po natin lahat ng sinasabi sa salita ng Diyos. Ngunit si Satanas po, bagamat maaaring alam niya kung anong laman dyan, hindi ho niya pinaniniwalaan yan. Akala niya, yung pagkapako ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ay nanalo siya. He thought he was victorious. Akala po niya, yehey, napatay ko ang anak ng Diyos, ginamit ko itong mga religious leaders, at ako ay naging victorious. Hindi ho niya nalaman na itong siya, doon sa pagkapatay ni Kristo, doon sa krus ng Kalbaryo, siya po ay nahusgahan. Sa dulo po, sa pinakadulong paghuhukom, ay itatapon po sa lawa ng apoy itong si Satanas. Kala niya, nanalo na siya. Ngunit, sabi po dito, the devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone where the beast and the false prophet are. So, dahil pinag-aralan ho namin ito ni Kuya Garting sa aming Revelation study. Talagang, ito po ang mangyayari. Akala ni Satanas, hindi magiging totoo ito. Hindi siya naniniwala, mga kapatid. Pero tayo naniniwala sa salita ng Diyos. Yung sentence po ni Satanas, hinihintay lang natin yan. Mangyayari yan. So dito po sa verses 8 to 11, the Holy Spirit exposes the truth about sin. Inilalantad niya ang katotohanan ukol sa kasalanan. Pinapakita niya sa mundo. Na kung sino man ang nag-reject, di nanampalataya sa Panginoong Isus, yung unbelief na yun po ang ultimate sin. Hindi ho yung pagpatay, hindi pangangalunya, hindi ho kayo pupunta sa impyerno dahil sa mga kasalanan niyo, pagsisinungaling, pagnanakaw, hindi po. Ang isang tao ay pupunta sa impyerno lamang kung siya ay hindi nanalig sa Panginoong Isus. The Spirit also reveals the righteousness of Christ and the reality that Satan, the ruler of the world, is already judged. May paghuhukom na sigurado na po ang judgment ni Satanas. So, pag nagko-convict po ang banal na Espiritu sa puso ng tao, ang pinakalayunin niya ay upang akayin ng tao sa pananampalataya sa ating Panginoon. So, yun po ang talagang pinaka-role ng Holy Spirit.
Pag tayo po ay nag-witness sa mga kaibigan natin, hindi natin ho alam na ang banal na Espiritu ay gumagawa din ho through the Word, through the Gospel na ating binabahagi sa kanila. At of course, ang pinakalayunin ng banal na Espiritu sa pangungusap sa bawat isang puso ng ating binabahagian ng Ebanghelyo ay para maakay sila sa pananampalataya sa aming Panginoon Jesus. The Bible says, anyone who believes in Christ has eternal life. He who has the Son has the life. He who does not have the Son does not have the life. Sabi nga dito, but the wrath of God abides in him. Ang puot po ng Diyos ay nananatili sa isang tao na di nananampalataya sa ating Panginoon Jesus. What must I do to be saved? Yun po ang tanong ng isang jailer, Philippian jailer. Nung ikinulong ho si Pablo at si Silas, pinakawalan ho sila ng Diyos, ngunit hindi sila tumakas. Akala nung yung tagapamahala nung kulungan na yon, nakatakas sila, papatay niya sarili niya. Sabi niya, Paul, don't kill yourself. We are here. Nandito pa kami. Huwag mo patayin ang sarili mo. So, ang tanong ng Philippian jailer ito, what must I do to be saved? Ano bang kailangan? Simple naman po. Ang Ebanghelyo sabi, believe on the Lord Jesus Christ and He will be saved, you and your entire household. Manampalataya lamang at manalig sa Panginoong Jesus at ikaw ay maliligtas, ikaw at ang buong pamilya. Wala akong pray to receive sa banal na kasulatan. Sa totoo po lang. Ang tao po, hindi mo naliligtas dahil sa pray to receive. Naliligtas po ang isang tao dahil sa pananalig niya na yung tao pinananalig, the person that is praying to will save him. Dahil nananalangin siya sa Diyos at siya ay sasagot sa kanyang panalangin, hindi yung panalangin ang naliligtas. Yung pananampalataya niya kay Kristo ang naliligtas. Kaya ang Ebanghelyo, simple naman po. Paano ko maliligtas sa akin? Simple naman, manalig ka lamang kay Kristo at ikaw ay maliligtas. Kailangan ba mag-pray? Hindi mo kailangan mag-pray. Manalig ka lamang kay Kristo at ikaw ay maliligtas. Gagawa ba ako ng mabuting gawa para maligtas? Hindi ka kailangan gumawa ng mabuting gawa para maligtas. Gagawa ka ng mabuting gawa dahil sa pag-ibig mo sa iyong maliligtas. Dahil minamahal mo si Kristo, gagawa ka ng mabuting gawa. Hindi ka gagawa ng mabuting gawa para maligtas ka. Simple lamang po ang kaligtasan. Ngunit napakahirap pong paniwalaan ng karamihan kasi ang gusto ng karamihan, kailangan may gagawin ako. Kailangan gumawa ko ng mabuti. Sayang naman yung ginawa ko mabuti, Lord. Ano naman yun? Sabihin, walang pogi points yun. Walang pogi points po. Nakatuwa ng mabubuti natin gawa sa mata ng Diyos ay marunong mga basahan lamang. Okay? Kaya po, wala tayong additional. Wala akong additional doon po sa pananampalataya. Faith alone in Christ alone. Faith alone in Christ alone. Sa biyaya lamang ng Diyos. So, paano po gumagawa ang banal ng Espiritu sa ating buhay sa pangkasalukuyan? Alright? Sabi ng Panginoon Jesus sa kanyang mga disipulo, doon sa chapter 12, I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. Hindi niyo masabi lahat. Kasi nga naman, medyo, matindi na yung balita na binigay niya sa kanila. So, the Holy Spirit will be the one to reveal all of those things in the future. Pero sa pagkasalukuyan, sabi niya sa kanyang mga disipulo, you cannot bear them now. Hindi ninyo matitiis itong mga sasabihin ko pa. So, ano ang gagawin ng banal na Espiritu? Dito sa verse 13, 14, and 15, makikita po natin ang ginagawa ng banal na Espiritu. Sabi sa verse 13, however, when He, the Spirit of truth, has come. Kung sinabi ng Panginoong Isus, itong has come, ang ibig sabihin, bagamat wala pa siya, has come na. Sinabi niya, past tense. So, siguradong darating ang banal na Espiritu. So, this is about the sureness of the arrival.
Walang kaduda-dudang pagpunta ng banal na Espiritu. Ang sabi niya, He will guide you into some truth, most of the truth, all truth. Hindi ho ititipid ng banal na Espiritu ang pag-impluensya o pagbubunyag ng katotohanan. Di ba? From the mouth of babes. Sabi, from the mouth of babes. Yan po. Amen. Okay? So, ang banal na Espiritu will guide you, sabi niya sa kanyang mga disipulo, into all truth. Ngayon po, yung mga, yung mga disipulo, naging scientist po na, naging mga abogado, naging mga tanyag na mga scholar. Hindi! Yung truth dito na pinag-usapan ay lahat ng spiritual na katotohanan na kailangan maisulat sa banal na kasulatan. Yun po ang pinaka-importante truth. Kasi it does not matter. Kung tayo man ay may PhD, may master's degree, pag hindi natin alam yung pinaka-importante truth, na spiritual truth na ibinubunyag sa banal na kasulatan, wala akong kwenta yung kaalaman natin. Sabi, for He will not speak on His own authority. So, ang banal na Espiritu pala, hindi gumagawa ng sarili niyang kwento. It is not His own authority, but the authority of Jesus Christ. Okay, sabi dito, but whatever He hears, He will speak. Kung ano narinig ng banal na Espiritu, kanyang ibubunyag sa inyo. Narinig kanino? Diba? Narinig kanino? Ang sabi, of course, the things He hears, walang iba, kundi ang sasabihin sa kanya ng Panginoong Jesus, at of course, ang Diyos Ama. And He will tell you things to come. Kaya alam natin na ang salita ng Diyos, nung kausap niya, nung kausap na ating Panginoong Jesus, yung kanyang mga disipulo, dito po sa Upper Room Discourse, hindi po nasusulat pa yung New Testament. Wala pong New Testament pa noong panahon na yun. So alam natin yung Bible ho natin, yung kalahati ho dyan. Ilan ho ang books in the New Testament? 27. 27. Sa Lumang Tipan, 39. So yung 27 na mga sinulat ho na yun, sa influensya po ng banal na Espiritu. Yun po ang lahat ng katotohanan. Ang sabi dito sa 2 Timothy 3:16 and 17. All Scripture, actually, ang ibig sabihin po, pati Lumang Tipan, all Scripture is given by inspiration of God. Yung inspiration po na yun, God breathed, ihininga ho ng Diyos. Inspiration of God. And is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped in every good work. So, ang salita po ng Diyos, ang pinaka-basihan po, nakasabi dito, doktrina po natin. So, tinuturo po natin ngayon dito, ay hindi po haka-haka lamang, hindi ko ini-invento ito. Ito po ay galing po sa ating minamahal na salita ng Diyos. For doctrine, for reproof, for correction, instruction in righteousness. Kung paano tayo dapat mabuhay ng may katapatan sa Diyos. Meron hong katuwiran sa Diyos. Dito po natin natututunan mula sa salita ng Diyos. Ang sabi po sa verse 14 na ito, He, which is the Holy Spirit, will glorify me. For He will take what is mine and declare it to you. So, ang banal na Espiritu pala ay nagbibigay gloria sa Panginoong Jesus. Sa paano paraan? Sa paggamit ng lahat ng itinuro ng Panginoong Jesus sa Kanya at ibibigay sa mga disipulo. Idideklara sa mga disipulo. At sabihin, idideklara sa atin sa pangkasalukuyan. Pag tayo po ay nakikinig sa salita ng Diyos, dito po, ang ating pinangangaral lamang ay ang salita ng Diyos. At dahil pinangangaral ho natin yan, ang papuri ay ating ibinibigay lamang sa ating Diyos. Kay Kristo lamang ang papuri. Dahil siya lang ang karapat dapat natin papurihan.
So by the preaching of the gospel, by the preaching of the word of God, nag-glorify ho ang ating Panginoong Jesus. Ito na po ang last verse. All things that the Father has are mine. Therefore, I said that He will take of mine and declare it to you. Meron pong, kung meron mga verse po sa banal na kasulatan na nagpapakita, nagpapatunay ng konsepto ng Trinity, yung three persons of the Godhead, dito po, isa po ito. Yung salita Trinity, sinasabi na, invento lang yan. Wala naman nasulat Trinity sa banal na kasulatan eh. Hindi po. Konsepto po yun na nagpapatunay na ang Diyos po ay tatlo po ang persona. Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Diyos na banal na Espiritu, na Holy Spirit. Dito po nakikita, sabi, all things that the Father has are mine. Ang sabi ng tao ngayon, saan ba nasasabi sa banal na kasulatan na sinabi ni Kristo siya ay Diyos? Ang isang pato, pag yan po ay nagwakwak, yan po ay gumalaw, naglakad ng pato, hindi niya ho kailangan sabihin, pato ako, para maniwala akong pato ho yun. Doon ho lamang sa kanyang kilos, doon lang sa tunog ng kanyang ng kanyang bibig, alam, pato yan. Ang Panginoong Jesus, sa kanyang pananalita, at sinabi niya, lahat ng sama ay sa akin, paano hindi ho natin maintindihan na siya'y nagsasabing Diyos siya? Kung lahat ng pag-aari daw ng Ama ay nasa kanya din. He owns what the Father owns. Lahat ho ng katotohanan ng Ama ay sa kanya din. Grabe yun, di ba? So, kaya naman, galit na galit ang mga Pariseyo, mga Sadducees, yung panahon na yun, talagang gustong ipakot ang Panginoong Jesus sa Kristo ng Kalbaryo, talagang alam nilang, tao ka lang bakit mo ginagawa Diyos ang sarili mo? So, wag po tayong maniwala sa mga sinasabi na, wala ho sa Biblia na sinasabi ni Kristo, siya ay Diyos. Napakadami ho. So many instances that Jesus Christ spoke as if He were God. Isa po ito. All things that the Father has are mine. Grabe, Therefore, I said that He will take of mine, sino itong yung banal na Espiritu, He will take of mine and declare it to you. So, ginagawa ng banal na Espiritu, kinukuha kung ano ang galing sa anak, na nanggaling din sa Ama, na pag-aari din ng Ama, at idinideklara ng banal na Espiritu. Ito po yung tinatawag natin, unity of the Trinity. Ang pagiging isa ng Trinity. So, alam po natin na ang pagkagabay po ng Banal na Espiritu, progresibo po ito. Noong unang panahon, yung Banal na Espiritu, doon po sa Acts chapter 2, inanahan ho siya doon sa mga unang mga disipulo at nangaral ho sila. Merong unang apoy na lumabas sa kanilang mga ulo, nangaral ho sila doon, nag-speaking in tongues ho sila. Ngayon po, wala nang speaking in tongues. Okay? Noon, ginamit ho ang speaking in tongues upang maikalat ang Ebanghelyo sa banda. So, progresibo naman ho, pagkaintindi natin, yung paggabay na ba ng Espiritu, leading believers into deeper understanding over time. So, basta aralin mo natin, basahin mo natin ang banal na kasulatan, lalawak ang ating kaalaman ukol sa Diyos. Because the Holy Spirit does not operate independently. He only speaks what He hears from Christ. And the Spirit glorifies Christ by making His teachings clearer and helping believers apply them. Isipin po ninyo, yung Holy Spirit, parang GPS yan. Alam po natin, namin, si Waze, Waze, o kaya yung Google Maps, ginagamit po natin, ginagabayan po yan, tayo, kung paano tayo ay makakaiwas sa trapiko at makakapunta doon sa ating nais paroon na napakadali, okay? Very fast. Kami nagpunta kami ng Baguio, kami napunta kami. Di naman ako nagmamaneho pa ng Baguio, pero dahil may ways no?
meron hong tumulong sa akin. Hindi ho kami nawala. Nakadating kami ng safe and sound doon ho sa Baguio. So bagamat sa buhay ho natin, hindi ho natin nakikita yung buong mapa ng buhay natin. Hindi ho natin alam kung ano mangyayari sa kinabukasan. Alam po natin dahil may gabay tayo, banal na Espiritu, hindi ho tayo dapat matakot. Because we have God guiding us. The Holy Spirit directs our steps toward the truth, glorifying Christ along the way. So kailangan mag-rely ho tayo sa banal na Espiritu every day sa ating buhay upang hindi ho tayo maligaw ng landas. The Holy Spirit not only leads us into truth, but also helps us understand and glorify Christ fully in our lives. Kung paano po natin mabibigyan ng sapat ng glory ang ating Panginoon Jesus, ang banal na Espiritu ay tumutulong po sa atin dyan. So, kailangan mo natin upang lumalim mo ang ating pagkaintindi ng mga salita, mga katotohanan ng salita ng Diyos, we must always ask the Holy Spirit for guidance. Kaya every time, bago tayo mangaral ng salita ng Diyos, at ako din, pag ako'y naghahanda sa aking pangangaral, ang hinihiling ko ay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na mamuna sa akin sa pag-aaral nito. And of course, ang pinaka-importante po, hindi lamang yung pagkakaintindi, kundi pagsasapamuhay natin ng ating mga natututuhan, mga katotohanan ng nasa Diyos. So, pinag-usapan lang natin yung talagang kinakailangan pag-alis ng ating Panginoon Jesus, the necessity of His departure. Pinag-usapan din ho natin yung convicting work of the Holy Spirit in the world. At yung, of course, yung gawa ng banal na Espiritu sa ating buhay. Ito po ang ating conclusion. We rejoice that Jesus' departure was not the end, but the beginning of the Spirit's powerful work in our lives. So, bagamat wala ang Panginoong Jesus dito sa ating piling ngayon, alam po natin na ang presensya ng banal na Espiritu ang kapalit ng presensya ng ating Panginoong Jesus. At alam po natin, nung ang ating Panginoong Jesus ay nasa langit ngayon, hindi ho lamang siya papetik-petik doon. Ano ang ginagawa ng ating Panginoong Jesus? Ang sabi, siya po ay nakaupo sa kanang kamay ng Ama at siya po ay advocate po natin. Tagapamagitan po natin ang ating Panginoong Jesus. Alright? Number 2, the Holy Spirit is not a distant force. Hindi lamang siya puwersa na sa labas po natin, but a personal guide who convicts, teaches, and glorifies Christ. So, just as disciples who didn't see the full picture of what Jesus was doing, also, para sa atin, we don't see God's plan fully also. Hindi natin alam, yung magiging plano ng Diyos sa buhay natin. Pero dahil we have a constant companion, we have the Holy Spirit, who continues to guide us and reveal more of Christ's glory to us each day, tayo po nagiging malayunin po ang ating buhay Kristiyano. Hindi ho tayo naliligaw dahil meron ho tayong banal na Espiritu. Ang tanong po ito po ang challenge para sa atin. Will you trust the Holy Spirit's work in your life? Yes. Dapat yes, sasagot ka. Will you allow Him to guide you into truth, convict you where needed, and glorify Christ in you? Yes. Amen. So, let us embrace. Tanggapin po natin ang ministry po ng banal na Espiritu sa ating buhay upang sa pamuhay natin ang ating pananampalataya. Na may kumpiyansa na alam natin na we are never alone. God is always with us. God is always with us. Amen? Amen. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Ama namin Diyos sa langit, salamat po dahil sa inyong presensya sa amin. Alam po namin na ang banal na Espiritu ay nasa bawat isa sa amin. At dahil siya ay nasa amin, kayo po ay nasa amin. O Ama, Kristo, kayo po ay nasa amin. Dahil po ang banal na Espiritu ay nasa amin din. Hindi po kami nag-iisa. At kaya
nawa itong kaalaman na ito ay magbigay ng lakas ng loob sa bawat isa sa amin ay pamuhay namin ang buhay ng Kristiyano na may kumpiyansa, may tapang, kabuuan ng bukod ng loob namin at hindi ho kami mawalan ng pag-asa, magpaypay sa buhay ng Kristiyano. Magkaroon po kami ng confidence na ibahagi ang Ebanghelyo dahil alam po namin hindi po kami nag-iisa. Maski ano po man ang aming pagdaanan sa buhay, kahirapan man, kalungkutan, mga hamon, dahil kayo po ay aming kapiling at kasama palagi, kami po ay may malakas na pananampalataya at pananampalataya. Ito po ang aming dinadalangin sa matalis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Naalala ko po na ako ay manager pa. At interesado ako na basahin ang banal na kasulatan. Lalo na binigyan ako ng study Bible ng aming missionary, ang kapatid na James Nipan, na nasa Amerika. Noong nangangaral ng kapatid na Tina, naalala ko na yung mga binabasa ko noong chapter 15, 16, 17, na kung saan ang ating pag-gawa sa piling ng mga halaga. Kasi yung feeling ko nung time na yun, lalo na ngayon, napakaliwanag, ay very relevant yung ating minasyon ng pananampalataya sa ating pamilya. Kasi nung mas younger pa ako bago teenager, para bang pananampalataya isang reliyon at ang Diyos ay malayo. At ang Diyos ay pwede lamang maranasan pag Sunday school, pag young people, pag prayer meeting. Pero sa pang-araw-araw na pamumuhay, parang hindi siya naranasan. Kaya napakahalaga po yung katotohanan na ating narinig at napag-aralan sapagkat sinasabi ko na ang Diyos at ang Kristo ang ating sinampalatayanan kahit ngayon at sa araw-araw nakikilala natin totoo at ganap at gumagawa siya sa buhay natin. Tuloy challenge po sa ating ang Panginoon. Kung ating pong lalong naunawaan ang ating pananampalataya sa pagitan lamang ng ating pananampalataya kay Kristo, nagkakaroon tayo ng kalakasan. Kaya ito pala ay isang kalit. Palapakan po natin naman. Napakalaking biyaya. Salamat. Ganda po natin ang ating mga kaloob. Of course, if you're ready, sinasabi lang po ng mga nakasulatan, dahil lang po sa New Testament, sa sulat ni Pablo, ang mga nagkakaloob, tayo po ay mayroong hiyanda, tayo po ay nagkakaloob ng mayroong po kagayahan, ayon po sa ating ipinasya. At kung tayo po ay, of course, hindi tayo handa, pero it's okay. Pag po tayo nahiya. So we'll just pass the offering and then ito sa ating kapag pinapasa po, siguro muna sa puno. Ay nais ko lang po magbigay ng mga announcement. Of course, every Wednesday, kung kayo po ay available, 8 to 9, some of you are not, kasi iba nasa trabaho, doon yan, kabiyahe. At so, alas 8 po yan, alas 9. Kung kayo po ay hindi makakatid, of course, you can send your prayer request doon po sa chat site natin. And then, for sure, we will pray about it. Kanina, tinitin yung mga kapatid natin. Kasi parang nagpapalitan tayo. Siguro mga 20 to 30, yun nandito na sa atin. Ngayon, wala naman sila, no? Binibilang ko yung mga kapatid. Pero siguro, parang nag-uusap tayo, no? Kasi sabi ko, sino ba ang wala rito? Kasi dahil tingnan namin nila. So siguro mga 25 or 30 to 35 po yung mga kapatid na wala. At of course, kung darating sila, saan naman natin sila ilalagay? Pero of course, sabi nga ng kapatid nila, we can invite, no? Sa mga, tayo magsisigan tayo. Kasi nga, di ba? Kaya siguro yung LRT1, nakasakay na ba yung LRT1? Yung ang mukha yung nagkakapalit-palit. Kaya ako yung nakasakay na doon kasi kukuha ko ng NBA clearance. Sumakay ako ng LRT1. Medyo luma pa ngayon, medyo maganda-ganda na, by the way. Hindi na gano'ng siksikan, bago nila mapagod. Pero nung sumakay ako, luma na, ang dami ng tao. Kasi lalo na itong LRT3 natin, hindi pa masyadong gawa. Eh, bilang pinakamaganda, sumakay ako. No? Pagsakay ko po, yung mukha ko po, pumikisis ko sa puso. Pag binubuksan, okay, ito na naman. No? Tapos kung tinanong ako, kasi
siya. And of course, ayaw mo naman makaano ng ibang mga tao, kaya nakasaya kayo. Pero alam niyo, feeling ko, ang saya. Bakit? Ha? Ang hirap kaya, sige, nakasakay na rin ako, late. Pag sakay mo ng 10, halos walang sakay. Nakakatakot kayo. Hindi, totoo. Di ba? Nakapunta mo kayo sa building, walang tao. Kasi mamaya isa lang, ano kaya ito? Dapat ang daming tao nito. No, kaya parang meron balance eh. Pero of course, joke lang yun. Pero lalo na kaya sa church, kung nagsisiksikan tayo para sa Panginoon. At napakaganda. Isang araw lang, ikaw sa Panginoon bahay, nag-iisip sa Kenya, ganyan. Talagang kaaway pagka dumadating. Nandun sa point kasi, nakapag-share kami, ay ako po, kausap ko siya. Sabi niya, parang kasal pa kayo. Ay, oo, sabi niya. Sabi ko, kasal pa kayo sa tayo pa rin. Sabi niya, ibibigay ko sa chat namin. At hopefully, sana makimay siya. No? Pero pagdating ng mga mamaya, tinatawag na, nag-bearing na yung phone, whatever. Sabi niya, hindi na ako. Sayang, ano, kasi minsan pagkakataon niya na tayo po ay makapag-share. Nakapag-bearing na ba tayo? Ito na ang galing na. Anyway, God bless po. At para po natin nakasama natin sa online at of course, hindi ko namin kayo nabutusan kapag natin nanonood at maging second class. At salamat sa biyaya ng Panginoon sa atin, maging sa ating munting merienda at sa fellowship po natin at sa mga bago natin kasama. Kapatid ay, I think last Sunday kasama yan dito siya, dahil dito siya dito. At praise the Lord. At natin din, ang pangalawang ating nakasalamat kay kayo. Okay, tayo po natin tumayo at magpamasko sa isang araw. Yeah.